Bata pa po ako eh. Pinanganak talaga ako magbubukid. Kaya Nagkamalay ka, nagbubukid nagkamali na. ako magbubukid. Ang airpods mo nagbubukid din. Magbubukid. Nagsimula po ako nag-araro eh. Grade 3 ako eh. Di nasa 10 years old yun. 11. Grabe. Nagbubukid na ako. Ano mas mahirap ang buhay noon ngayon? Grabe ho noon. Mas mahirap nun. Hindi lang mahirap, grabe. Grabe hirap. Dahil nung araw po kasi, magulang namin, farmer. Magbubukid lang din. Ang Wala bahay- silang sarili. Maswerte pa yung kubo na to. Kasi po itong kubo na to, kubo ng atip, ang dingding, tamang buho, Oh, mas matibay na kaysa ron sa dingding ng bahay namin. ng bahay niya nung araw. Kasi po, ang bahay namin noon, talahib lang po yung atip. Tapos yung pundingding, talahib pa rin. Ganon ang bahay lang namin noon. Nag-umpisa sa ganon. Pwede masunog yun. Pwede po, dahil lahat po yun, dahon lang ng talahib. Tapos unti-unti ka rin nagbibili ng lupa mo. Anong nangyari po, nung una, may financer po ako. Nakikisama lang ako. Ako yung gumagawa, Oo. may nagpipinance. Tapos, Inabot po ng 12 years na mayroon akong amo sa sibuyas. Nag-umpisa sa pautang-utang puhunan, ganun lang ho yan. Pag hindi ka naman magtatanim, hindi ka kakain dahil magbubukid ka eh. Doon mo kukunin yung ikabubuhay nyo para kumain, para kumita. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Magkita-kita po tayo ulit sa Agribusiness Connect. Year 3 na po tayo sa August 8, 2026 at Elements at Sentries. Mag-register na po kayo. ano oras ang umpisa ng trabaho rito? Ako po, maaga po akong lumalabas. Alas 2 ng madaling araw. Nag-i-spray po ako. Oh, Hanggang, talagang nagpa-farming ka pa rin, Kuya JR. Oo, trabaho ko araw-araw. Si Kuya JR ang tatay ni Elmar. Parang magkapatid lang kayo ah. Madami nga po nagkukan dahil minsan sa biyahe sa sangitan nakala. Magkapatid kayo. Kuya ko siya. Napagka May patrabaho po kami, yung mga tao naman, yung oras lang nila ang pagpunta rito. Kung ano yung oras ng lusong nila, sumusunod lang sila. Abutan na lang nila ako rito. Nauna ka na. Nauna lang ako. Kasi yung pag-i-spray po, inaabot ng pag nag-umpisa na alas 2 hanggang alas 5. Mag-isa mo. Mag-isa ko lang. Tapos alas 5, darating na yung mga tao. Mga alas 6:30 po, alas 7, ganun. Andito na po sila. Tapos ka na nun. Tapos na po ako. May mga gagawin naman po kasing iba dyan. Kaya pagyaring spray, yun muna tatrabahuhin ko. Pag may trabaho ron sa amin, pag naiikuan ko na yung mga tao, balik na ako sa amin. Ay, trabaho pa rin ako ron. Anong gagawin naman nila? Pitas na. Hindi po. Nagbabalag po sila. Bukas po mag-iipit. Para pong ganyan. Yung Lalagyan po ng tali. Fly, ano tawag doon? one fly. Neteng. one fly. One fly. Kasi po ang bakante lang po ng mga tao, tuwing maga lang, tuwing kalahating araw. Sa hapon po uli, pitas na naman sila ng talong. Tapos yung mga trabahong balag, sila lang din. Umiikot lang din sa amin. So kalahating araw trabaho, kalahating araw pitas. Opo. Sa makapananghali, pitas. Maga hanggang tanghali, balag. Ganun. Kung ano po yung trabaho sa amin. Sa akin po kasi, pagbabalag, sa kapatid ko naman doon sa
amin, ano naman, na parang nag-i-scrap sila nagtatabo ng puno ng gulay. Yung po katulad po niya, no, i-scrapan. Iskarapan po siya. Isinablay po yan, kakayuray puno, tatabunan. Scrapan, ibig sabihin yung Tatabunan. tatabunan mo ng lupa, Lupa, yung, yung puno. puno. Mhm. Kukunin mo doon sa gilid kaya Sa magkakaroon gilid ng po. kanal. Aha. Tsaka para makontrol din po yung damo niya. Oo, makontrol mo na yun. Matatabunan yung damo. Manual ho ba yan o may makina kayo? Manual lang Manual po. Ah, Asarol nagmamanual lang, kayo. asarol. Ah, yun yung may makina. Ala po, yung Palang. asarol nung araw po, yun pa rin yun. Eh bukas po na madaling araw, pitas naman ng sitaw. Yung po sitaw po na yun. No? Alauna po na madaling araw, mamimitas sila, mayayari po yun ng mga alas 5. Mm. Tapos kakain po sila, magbabalag pa sila. Sila pa rin po yung magbabalag. Babalik ulit. Hindi Ah, na dito po. lang, dito lang na din. po sila. Oo. Kakain, dito na po sila kakain. Magbabaong kami ng agahan nila, kape, tinapay. Mm. Tapos sila na uli, yung lulusong magbabalag. Tapos kung may kasama pong babae, sila naman po yung magpapalupot ng sitaw. Ano Yung yung mga pala- lalaki ang nagbabalag. Mga kasama po nila sa bahay. Yung pong, mga asawa po nila. Anong gagawin ng mga nanay, asawa? Magpapalupot po ng talbos ng sitaw. pampo kasi yan, pag nag-harvest ko po kami ng sitaw, yung may lalaki, may babae. Halimbawa, may lalaki, yung asawa niya kasama rin. Ang Ngayon, trabaho ng lalaki, magbabalag. Hindi po, mamimitas din po. Mamimitas. Mamimitas muna lahat. Tapos Lalaki, pag- babae, pipitas. Pagkatapos Tas may- mamitas, Yung pong lalaki, magbabalag. Oo. Yung pong babae, magpapalupot naman ng sitaw. anong ibig sabihin ng palupot? Yung Yung talbos magpapaakyat po sa balag ng talbos. Ah, yung igaganon-ganon mo para umakyat yung talbos. Ah, palupot po. ang dami ring trabaho eh, no? Mhm. Pero kung minsan, ano po siya? kaya kung minsan po yung mga obras namin na papagod na rin, puyat na, araw-gabi pa yung trabaho. Kaya kung minsan, magugulat ka na lang, absent, kasi sumusuko rin. Masuko rin. O, pagka ganun pong hindi sila makakalusong, kukuha sila muna ng kapalit nila. Sila maghanap. Oo, sila po maghahanap para tuloy lang ang trabaho. Pero kung ano naman po yun, pagka sa madaling araw, mga namitas, iba po ibayad doon. Tapos pagka lumipat po sila ng trabaho, iba po rin po Iba pa ibayad po doon. yun. Iba-iba po yan. So kung masipag ka, madami kang ano. Opo, sa pitas po Uy, ng pera. sitaw, Opo. 300 sweldo nila. Pag nayari yun, magpapalupot sila. Pagka napasang araw nila yun, plus 400 sila. 400. Another 400. Opo, another From po the yun. 300 plus 400. Opo. Yan ang Tapos kung sweldo mag-harvest pa ng talong, yung asawa nila, 300 po yun. Plus Another 300 na naman. Per person yon. per tao po, opo, per person. Kaya susweldo sila na 1,000 Kada isang araw. Isang araw. Yun nga lang, may umpisa ng alauna ng madaling Madalang araw. araw. Hanggang Alas 5 ng hapon. Alas Pero 5 hindi ng naman po hapon. dire-diretso yun. Hihinto ng, alimbawa, nayari sitaw ng alas 5. Pwede sila umiglip. Magising sila ng 6:30. O kakain sila ng agahan. Tsaka pa lang sila lulusong 7. Ganun. Yung oras. 11, ahon uli, kakain tanghalian. Oo. Pwede uling matulog. Then, Alas alas 2, 2, harvest naman ng talong. Harvest naman ng talong. Hanggang alas 5, Alas alas 5. 5:30. Ganun. Pero sila, tapos sa alas 5, ikaw ang trabaho, hindi pa. Eh, tumutulong po sila. Lahat po kami, sabay-sabay uuwi. Ah, sabay-sabay kayo lahat. Katulad po niya na nag-harvest kami, kung halimbawa hindi namin nayaring tinurin, yari na silang magpitas. Titinor din. Tutulong din po silang magtinor, tapos katulong din silang naghahakot. Para makauwi na. Mm. Para mapabilis Sabay-sabay lahat. din kaming uuwi. Pagdating sa bahay po, pahinga konti. Kuha na po sila. Ako na Alis lang na. yung tatrabaho ron. Ikaw na. Dahil itatayo po yun doon sa may garahe, sa may tinuran. Bubuksan ko lahat yon para hindi ho mag-init. Yun nga, sila tapos na ikaw, Pero, hindi pa. Hindi pa. Tapos pagka naibukas ko na lahat, okay na, yari na rin trabaho ko. Ang gising ko ulit, alas 12 ng gabi. Alas 12 na ng gabi. Ibubuhos ko na po lahat yon, tapos huhugasan na. Para maglalatag. Apo. Ibubuhos lahat. Ibubuhos po lahat. Anong oras sila darating naman? 1:30 po. Nandyan na sila. Kung minsan, abutin alas 2, ganun. Sorting naman na yan. Magbabundle na po sila. Bundle na. Ang trabaho ko naman po nun, taga-timbang. Tsaka taga-sara ng bundle. Anong oras kayo aalis pupuntang Sangitan? Mga karaniwan po, mga 4:30. 4:30. Anong oras kayo darating dito?
Pabalik. Pabalik po. Nung po nakaraang biyahe ko, 4:30 kami pumunta. Nakauwi po kami 8 ng umaga. 8 na. Kasi pagdating po namin doon, isa lang yung kumuha. Diretso sa truck niya, diniretso ko doon na diniskarga. Sa truck niya. Tapos parking lang ako konti. Nagbayad na yung Bayad na po. bayad. Alis na kami, uwi na kami. Uwi na. Pahinga na o trabaho ulit? Trabaho. Pahinga dahil medyo pagod sa pagdadrive, pahinga muna. Tapos makapananghali na yung trabaho. Hirap kasi yung galing po sa pagmamaneho, tapos lulusong ng bukid. Minsan ginawa ko yung galing ng biyahe, nagpatubig ng gulay, napasma. Napasma. Sipag. Kahit, Nasipag nyo. kahit galing ka sa aircon na sasakyan, kahit na hindi aircon, parang Pagod iniinda ka na rin rin ang paa ko eh. Pagod din. Pagod din po kasi. Nararamdaman mo na rin yung pagod. Opo, kasi Nung araw, mas... matanda na eh. Pero yung edad kong 25 nung araw, ala yung trabaho po na yan. No? Pero yung edad kasi natin ngayon, ala na. Anong taon kayo nag-umpisa naging farmer? Bata pa po ako eh. Pinanganak talaga ako magbubukid. Kaya Nagkamalay ka, nagbubukid nagkamahal na? yung magbubukid. Ang airpods mo, nagbubukid din? Magbubukid. Nagsimula po ako nag-araro eh. Grade 3 ako eh. Hindi nasa 10 years old yun. 11. Grabe. Nagbubukid na ako. Anong mas mahirap ang buhay noon ngayon? Grabe ho noon. Mas mahirap nun. Hindi lang mahirap, grabe. Grabe hirap. Dahil nung araw po kasi, magulang namin, farmer. Magbubukid lang din. Ang Wala bahay- silang sarili. Maswerte pa yung kubo na to. Kasi po itong kubo na to, kubo ng atip, ang dingding, tamang buho, Oh, mas matibay na kaysa ron sa dingding ng bahay namin. ng bahay niya nung araw. Kasi po, ang bahay namin noon, talahib lang po yung atip. Tapos yung pundingding, talahib pa rin. Ganon ang bahay lang namin noon. Nag-umpisa sa ganon. Pwede masunog yun. Pwede po, dahil lahat po yun, dahon lang ng talahib. Madali pong magdingas yun. Yun po ang una naming naging bahay dito sa Bungabong nang lumipat kami rito. Kasi po ako pinanganak sa Kabanatuan eh, dahil nagtitinda po yung nanay ko sa palengke. Nung araw. Nung pong edad, mga grade 3 po ako, Lipat lumipat kayo na kami dito? rito sa lupa namin dyan sa Antipolo. Lupa ng airpods mo yun. Then, Mana niya. nagisnan ko pong kwan na po. Nasa kanya na. Nasa kanya. Tinira na po kami dyan. Hanggang ngayon, nasa inyo pa yung lupa na yun. Kaya lang na party-party na po sa aming magkakapatid. Magkakapatid. Kanya-kanya. Tapos unti-unti ka rin nagbibili ng lupa mo. Anong nangyari po, nung una, may financer po ako. Nakikisama lang ako. Ako yung gumagawa, Oo. may nagpipinance. Tapos, Inabot po ng 12 years na mayroon akong amo sa sibuyas. Pagdating po ng gulay, sarili po. Nagsarili Sa ka sarili kami ng gulay. Sa sibuyas lang po siya nagpapasama. Tapos nung medyo nasaltod yung bossing namin na medyo nawala ng puhunan, binitiwan na kami. Ayun, nagkanya-kanya na kami ng tanim. kaya sa kayo palaran na. nagkanya-kanya. Nag-umpisa sa pautang-utang puhunan. Ganun lang ho yan. Pag hindi ka naman magtatanim, hindi ka kakain dahil magbubukid ka eh. Doon mo kukunin yung ikabubuhay nyo para kumain, para kumita. Nag-umpisa kami rin sa mana ng magulang namin na konting lupa. Hanggang sa pag may kitang konti, para madagdagan yung gagawin, bubuwis kami ng area. Good for 1 year, ganun. Makakadalawang cropping kami bago mayayari kontrata. Hanggang sa kikita konti. Tapos naging hanap buhay ko yung nagugulay nga po, nasasabayan ng pagbibiyahe. Ang kita ko lang po sa biyahe, tracking lang. Gulay nila, ikakarga ko, tracking lang yung akin. So noon, nung nag-umpisa kang nag-solo na, utang-utang lang. Opo, utang Tapos, lang po. Paano ka nagkaroon ng sasakyan? Yun nga po, nagkolong-kolong ako nagbibiyahe. Kolong-kolong muna. Una po kasi, yung ani ko lang ang binibiyahe ko.
Na sarili Wala mo, po kulong. akong sasakyan na kahit kolong-kolong. Ngayon po, naisipan ko na nung kumita ako sa talong, bumili ng kolong-kolong na second hands. Oo. Halagang 35,000 yata yung pagkabili ko. Aha. Nag-umpisa po doon, ibinyahe ko yung gulay ko hanggang sa yung mga kakilala ko na naggugulay, Oo. nagkarga na rin sa akin ng gulay. Kaya yung biyahe ko na kada harvest ko lang sana, Dumami. naging araw-araw. Kuminsan nagdadalawa, 3 biyahe pa. Nagbabayad sila sa'yo. Opo, tracking po. Tracking. Tapos po pagka halimbawa na kumita na o nayari na yung cropping na yun, tanim uli kami. Tapos minsan naka-jackpot po uli sa talong, naka-jackpot ng konti sa sibuyas. Yun, nakabili ng bubulok-bulok na XLT. Yun na. Oh, yun nag-umpisa sa 4 wheels, doon sa bubulok-bulok na sasakyan, yung mga pasabugin. Oo. Pero XLT yung mahabang jeep opo, yun, di ba? bali waluhan po, yung nabili ko na yon. Tapos yun, nagkarga na po ako ng medyo madami-dami. Dahil kolong-kolong po, nasa 800 to 900 kilos lang ang karga. Mm. Eh yung pong XLT, kumakarga ng 2.5 kilos. 6 years ko po yatang ginamit yun bago ko nabenta. Yung XLT. Nag-upgrade ako ng unit. Truck na? Ako. Jeep lang po. Jeep Okay. naman, medyo mas malakas lang kumarga. Kaya dumami na yung yung tracking mo, kumbaga. Opo. Nagpalit-palit lang po ng unit pagka palit. Palaki na palaki. Eh, tapos yung pong unit kong huling binenta, inabot naman din uli sa akin ng 6 years to 7 years. Oo. Tapos malaki naman, mas malaki na uli yung binili ko. Pinalit. 3 years na siya, mahigit, na ginagamit. Malakas kita sa tracking. Malakas po pagka maraming karga. Tapos po yung sakadora naman namin, yung bagsakan po namin, nagpapaluwag po sa akin ng mga buto ng gulay. Ibinibigay ko sa tao na gustong kumuhang magtanim. Okay. Kung ano po yung gusto nilang Itanim. itanim na gulay, Yun ibibigay na buto. hihingin po sa akin na buto, hihingin ko naman sa sakadora namin. Pag kinuha ko sa kanya, basta sa kanya lang hiuhulog. Ngayon, pag binigay ko naman sa tao, basta ako lang ang kakarga. Sa'yo lang ibibigay din. Kasi po, yung buto na ibibigay ko sa kanila, sa akin po naka-charge yun. Ikaw magbabayad pag hindi... Pag hindi po sila nakabayad, ako mananagot. Ikaw magbabayad. Tapos kailan pumasok yung nag-finance ka na ng mga farmer? Nung pinalad-palad pa uli ng konti. Hindi naman laging pinapalad. Kamukha po niyan, pinalad ako nung mga nagdaang taon, nung nakaraan Hindi rin. Hindi ho pinalad dahil yung 300,000 na puhunan ko sa talong, kahit piso, walang bumalik. Oh? Nanangay pa ng may kasama pang utang na iniwan. Magkano yung ako utang? nakaraan. Lugi po kami na nakaraan. Bakit? Anong reason? Ba't kayo nalugi? Hindi po namunga ng maganda yung talong tapos Dahil? masira. Sa panahon po siguro. Panahon. Tsaka sa presyo din ho. Na Tapos unang-una presyo. Presyo. Baba. Bababa. Kaya lugi kami. Tapos nayari po italungan. Ang pwede lang itanim dito sa amin dahil napakalakas ng amihan. Oh. Sibuyas lang. Sibuyas na po, naging kasunod. Nagsibuyas ako ng simula sa buto, inutang yung pinambili ng buto. Ganun lang ho uli, sa palaran. Lakasan ng Kumita? loob. Kumita naman po, awa ng Diyos. Ah. Kasi po kapag November or December na yan, simula na po yung amihan, hindi ka na makakatanim ng talong, ng ampalaya, ng pipino. Kasi malakas. Dahil ultimo itong yero na to, lilipad din po ito sa lakas ng hangin. Kaya sibuyas lang. Kasi sibuyas lang po. Kasi yun ang gusto ng sibuyas, yung init. O yung panahon na yun na may hangin, na may lamig. Oh, I see. Pagyari ho ng sibuyas, March, ayan, talong, yung kasunod. Panalo naman. Panalo. Kahit medyo mababay presyo, nadaan sa dami ng ani. Ilan ang na-harvest nyo? Per hectare? Ano lang po yung sinibuyasan ko, nasa 7,500 Square meter? Magkano kinita? Bumenta po siya ng 850,000 1,000? doon sa harvest. Minus, magkano punan? Inabot po ng 200. Malaki. Kasi nauna kayong nag-harvest.
ano po, main crop. Main crop po yung sa akin. Yun po yung Pag talagang... sinabi mong main crop, Yung gitna. ibig sabihin po, yun yung talagang Panahon. panahon ng taniman. Kasi po, pag una, January pa lang, harvest na ako, na ako. Mas maganda yung presyo. mas maganda presyo nun. Opo. Kaya lang hindi po ako nakauna dahil yung pong punla namin, ay panahon dito, mabagyo. Hindi Oo. nakalusot yung punla Tama, namin. tama. Nalusaw. So, Kaya nang nang- nalusaw yung binhi mo, nagtanim ka ulit. Hindi po, bumili po ako sa Pangasinan. Yung kasi sa Pangasinan kasi nagtatransplant sila nagbabawas sila doon. Nagbabawas kasi doon, sabog. sabog. Makapal, Babawas. magbipiling sila. Yun po ang binili namin. Yun ang binili nyo, yun ang tinanim nyo dito. Kasi yung binhi nyo nalusaw. Dahil nung nakarang taon, mabagyo ho eh. 2 beses yung... Ang bili ko ho sa punla, 1 kilo, 100. Mm. Yung punlang 1 kilo, titimbangin po yun. Halimbawa, 1 sakong punla. Mm. Tumimbang ng 40 kilos. Sa 100, 4,000. 4,000. Bumili ko ng halagang 25,000 na punla. Makapuno lang ako sa ginaya kong tatamnan. Yung 7,000 square meter. Kasi po yung sarili kong punla, natamnan lang nasa 3,500 o 4,000 square meter. Kaya okay. hindi po napuno, bumili ko Bumili ka ng transplant. punla. Yung ano lang po, for context, yung sibuyas kasi, hindi ka rin pwedeng magpunla ng maaga. Kasi pag sobrang maaga, andyan po yung ulan. Palusot po yun. Oo, palusot. 50-50 Ipapalusot mo yun. lang 50-50. Kung habang, let's say, tumutubo pa lang, maliit pa yung punla mo at sobra-sobra tubig, malulusaw yon. Lusaw na yung pera mo. Ganun yung mangyayari. Yun, kaya ka nagre-risk dun sa palusot kasi dapat, kung nakalusot ka, maaga kang mag-harvest, mataas ang presyo. Yan nga yung dinidiscuss namin ni Kuya JR, sobrang complicated yung onion. Mahirap. Kasi kung gusto mong kumita, dapat mataas ang presyo ng benta mo. maaga Kung ka gusto mong mataas ang benta mo, maaga ka dapat nagtanim. Pero pag maaga kang nagtanim, 50-50 yan na makalusot ka kasi marami pang ulan. ulan, Malakas bagyo. yung ulan, yung bagyo, so yung seedling na tinanim mo, pag tumutubo yun at maraming tubig, malulusaw yun. Mahal ang buto. Mahal po po. Sobrang mahal ng buto, so sobrang laki kaagad ng lugi mo Mawawala. pag hindi ka nakalusot. So, ngayon, kung palilipasin mo naman yung bagyo, bago ka magbinhi, marami ka na magiging kasabay sa ani. Opo. Yun na po yung main crop. Pag inabot ka ng Main crop na yan. Pag inabot ka ng November ng pamumunla, yun na po yung Main crop. December po tanim nun. December. Oo. Ang harvest mo, February, March po. March. So yung March, kalagitnaan na, hindi na yung mataas ang presyo. Hindi na po. Kasi Kalagitnaan na. yun na yung talaga, umpisa ng bunutan na talaga. Oo. March Pero eh. pag na-late ka pa doon, at nag-harvest ka ng May, April, May, bagsak na presyo nun. Mababa na po kung minsan dahil din na sa ulan. Pag yung sibuyas mo na ulan, babaratin na rin ang bayar kasi naulan na yung sibuyas. Kasi pangit. Kalaban na rin nun, ulan na naman. Pag nasama yung panahon, naaga yung ulan, inabutan yung sibuyas. Hindi ka po pwedeng mag-harvest Opo, dahil hindi pa enough yung time. sibuyas. Ngayon, sa dalawa po kalaban, pag nahuli, kung di po maulan, uod, yung harabas. Yung harabas naman. Kaya sa amin, kung maaari, mas maaga, mas maganda. Kaya lang, mahirap nga lang talaga lumaban. All in all, Kuya JR, yung pag-o-onion, maganda? Maganda po kasi pag jumakpat ka, Jackpot. jackpot. Talagang isang harvest mo, malaki kita. Pagtalo? Pagtalo, malaki din po Magkakautang talaga. Magkakautang. Kaya importante po talaga sa amin, may puhunan. Kaya lang, kung minsan nga po, may puhunan ka, lumaban ka sa gulay, na bagyo ka o nalugi ka, wala kang puhunan sa sibuyas. Ngayon, kung meron ka halimbawang mahihiraman o lalaban ka kahit na yung puhunan na kukunin mo may tubo. Lalaban Lalaban mo. ka. Magkano ang interest normally pag Kung minsan po may 5%, may 10%. Mataas yun. May 5% per month. Naku, Halimbawa po, 100,000, di 5,000 monthly. monthly. So, Kung 4 months yun. 4 months yun. Kung 10% po, 10,000. 10,000 monthly. Times may 4 months, 40,000. 40,000. Kung may utang kang 200, 80,000.
Kasi po, may pinakamababang nagiging utang ko pag nagsisibuyas ako, 200. Oh. Kung minsan makakautang ako sa mababang percent lang, salamat. Pero Sino nagpapautang sa'yo ng maliit na percent? Meron po akong pinsan na nalalapitan, gano'n, na nahihiraman. Hindi niya negosyo yon, pinaperam ka lang niya. Pwede po ako, gano'n. So nangungutang ka rin? Nangungutang po pag talagang nalulugi. Pag ho kasi lumaban ako sa gulay, hanggat merong ilalaban, lumalaban ako. Ilalaban mo talaga. Pero kapag talagang wala na, tanggap lang din na lugi. Walang magagawa. Hindi naman po pwedeng pag nalugi ka, hinto ka na sa pagtatanim. Kailangan talaga magtanim ulit. Hindi ka makakabawi pagka huminto. Hindi mag-ipon ka na madami. O yun nga po. Kaya Para kailangan- natalo yung isa, meron ka pang huhugutin ulit. Yun po ang pinaka... The best. The best. Yung sanang kadaling sabihin na mag-ipon ng marami. Parang gaganunin mo lang para marami. Parang ikumin Sana ganun lang. Sana ganun lang talaga kadali yun. Para makaipon ng marami. Pero para makaipon ka ng marami, pera pa rin yung kailangan. Kasi Tama. ipupuhunan mo ulit. Kasi yun lang ang trabaho talaga ng magbubukid, kundi magtanim. Hindi naman po pwedeng nagtanim ako ngayon, nalugi ko. Magtrabaho muna ako na mag-pilot muna o malaking sweldo na naman yun kung halimbawa. Sana kung ikaw ay seaman man lang nakapag-aral. Kaso po, hindi tayo nakapag-aral. Sipag na Kuya JR, no? Kailangan po Hindi ka napapagod. Napapagod din, pero pag huna itulog, pag-gising, okay na ulit. Yan na naman. May lakas na naman. May lakas na naman. Yung pagod po kasi, pahinga mo, okay na. Pero yung wala kang pera, pag hindi ka tumarabaho, matulog ka, pag-gising mo, wala ka pa rin pera. Kailangan talaga maging masipag dito sa bukid. Oo. Dito sa bukid, masipag ka lang, hindi ka mawawalan. Kaya lang kung nasa bukid ka tapos lalabas ka nga ng bukid, matutulog ka lang dyan sa kubo. Tapos pag hapon na uwi ka na. Wala rin. Akala nung asawa mo natapos yung trabaho mo. Hindi pala. Natulog ka lang dyan. Kaya kami dito walang bangko. Kasi pagka pumunta ako sa bukid, kunin ko gamit dyan. Labas ako sa bukid, tatrabaho na. Yan lang upuan, mga obras. So, diyan sila kumakain, diyan sila papahinga. Sadya. Para walang... Kaya kanya-kanya kami ng kubo. Ayan, kubo ng kapatid ko. Ano oras tayo alis dito? Ay, mamaya pa po kami. Mamaya pa to. Hakakutin pa ng hand tractor dyan sa labas. O pag marami, pwede pong kukunin ko yung jeep sa bahay. Ilalabas nila, ililipat sa jeep. Para hindi pa balik-balik yung hand tractor. Kuya JR, thank you. Kayo rin palang pamilya ang ng lahat. Harvest, tenor, sa trabaho, biyahe. Kaya nga lang, itong ginagawa niyong Elmar, itong sistema niyo na to, parang doble trabaho, no? Sa kon naman namin, para sa amin, sa biyahe, medyo okay siya. Kasi Mas maaga. okay siya. Kasi pagka pinita sa amin ng maga, kailangan mas marami din tao. Kasi para mahabol namin po Yung oras. Yung oras. Kaya kung gantong kita sa hapon, mas konti po yung kailangan namin. Pero hindi pa yan makukonsider na sleep. Hindi. Hindi pa. Tapos sa sangitan, kayo yung unang-unang dumarating. Halos minsan nagkakontakan na lang po sa buyer, minsan sa lubungan na lang po. Kahit hindi na sa sangitan. Pwede na po umabot sa ano. Pero dadaan pa rin po yun sa Sakadora. Pa rin. Pa rin po. Sakadora pa rin. Sakadora pa rin po. Kasi siya po may contact po doon. Obligado pong... Parang rene-respeto nyo yan. po. Kasi may... Sakadora pa rin. Opo. Talagang, kailangan po talagang dumaan muna. Kasi siya rin po ang nagsasabi ng... Presyo. Talagang, Si Sakadora. So hindi si buyer hindi po. ang nagsabi ng presyo. Opo. Hindi si farmer, si Sakadora. Sakadora. Pagka naramdaman niya, kasi sa sangitan po, pagka bumaba po yung isang pwesto, kailangan po, bumaba din po siya. Bawal po siya magbenta ng mataas kasi maiiwan na po yung gulay niya. Kailangan mahabol siya dun sa mga katabi.
Pagka mataas naman po yung gulay, tapos mababa benta niya, Hindi rin pwede. Hindi rin pwede. Kailangan niya magtaas din. Magtaas din po siya. Kasi ang magiging kwan po nun, parang ang kwan, pag di siya nagtaas, malaki po Magagalit. iwan. Maraming kwan. Tsaka sa presyo po, dahil magkakaalaman naman po sa presyo, malaki po magiging agwat ng araw na. Paano nagkakaalaman yung mga sakadora ng presyo? Madaming sakadora, maraming farmer, maraming trader. Paano sila nagkakaroon ng consolidated na presyo? Pagka nakon po sa isang pwesto na ganun po ang bigayan, hindi naman po yung sakadora ang magsasabi, yung buyer din. Magdadala ng presyo sa kabila. Sa ganito ako nakakuha sa pwesto na to, nakakuha akong gantong presyo. Parang naglalaro na po yun. Tapos doon naman po sa iba na ibang buyer na lalapit, ganun din po ang naging presyo, magkukuhanan na po sila. Magpaparehas na po. Ganun kabilis yun na Sa atin po yun. parang chismis na chismis ka agad yung presyo. Opo. Pero kailangan sumunod agad sila sa araw na yun para sumabay sila sa presyo. Kailangan po kasi may sinusunod po silang presyo po talaga. Nakakapan po talaga yun sa ano. Pero pagka nakunan naman po na sa araw na yun walang dating, wala pong kasabay, doon po Tataas talaga. pwedeng itaas. Sino magsasabi ng mataas na presyo? Yung pong sakadora. Si sakadora. Kasi konti po ang dating, wala pong mabibili. So usap-usap na naman yung mga sakadora. Ito yung Itaas. presyo natin. Itaas. Kaya po pagka maaga po dating dyan, mataas. Pagdating mo ng medyo patanghali na, Pababa na. pababa na po yan. Tinatimingin nyo yung maaga-maaga. Maaga. So kung umaga ka pa nag-harvest, ang maabutan mong presyo, yung pababa na. Pababa na po. Kasi kalimitan po na dumarating po dyan na truck, yung mga galing po sa malalayong lugar, katulad po ng Batangas. Ang dating po dito kasi noon, halos gabi, dyan na sila magpapaumaga. Pero ang alis nila dito sa Sangitan, dapat makalis sila ng maaga. Oo. Madaling araw din kasi yung Umaga rin sila darating doon. umaga rin po. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.